Alright, ngayon, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Again, our topic this morning is about the grace of God, and the title of my message, God's Grace is Always Able. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 and verse number 16, Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us go to the Lord in prayer. Muli po, aming dakilang Diyos, pinapupurihan ka po namin, pinasasalamatan, dinadakila po namin ang iyong pangalan. Lord, thank you so much for giving us this beautiful opportunity once again to study and hear thy precious words. Lord, kailangan ko po ng wisdom na nanggagaling sa iyo. Gabay mo po sa aking laging pagbabahagi ng iyong salita. Salamat po sa privilege na magamit mo, Panginoon. And thank you for all the viewers of the Believer's Breakfast with BFDB. May you continue to bless them. May you continue to reveal your words, your will to them. May you continue to touch them and to touch their heart, O God, and to talk to them. I pray, O Father, that you will again empower me. Help me, Lord, that I may share your word with clarity and with love. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Heavenly Father. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Now, gustong-gusto ko po itong talatang ito sapagkat ito po ay po pwedeng magbigay sa atin ng kumpiyansa sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Mapapansin po natin na ang idea po ay conclusion. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ang ganda, no? Sa isang talatang ito, marami pong napakadakilang katotohanan ang ating mabigyang pansin. Katulad po nung throne of grace. Gusto ko po yon. Napakaganda po na magamit natin ang ating imagination ng tama. Huwag tayong gagamit ng mali sa ating pong imagination. Delikado po yon. Okay? Magamit natin ang ating imagination because, of course, tayo po bilang Kristiyano, isa sa napakalaking advantage po natin, meron pong trono, throne of grace, na po pwede po nating puntahan, na po pwede nating i-approach. We can approach God to the throne of His grace. Ang sabi po, let us come boldly unto the throne of grace. So, in using our imagination, meron pong throne of grace na kung saan doon po tayo pinalalapit, mga kapatid. Diba? Na ang sabi po, kung tayo po'y lalapit doon, pwede tayong lumapit ng meron pong kumpiyansa. Ibig sabihin po, confidence. Yung pong idea ng let us therefore come boldly unto the throne of grace. Walang pagdadalawang isip, walang pag-aalinlangan o pagdududa, wala pong masasabi po nating hesitation na talagang po pwede. At alam nyo po, dahil ito po ay conclusion, dapat maging curious tayo. Doon po sa saan ba ito nakatungtong? Ano po ba yung mga prior statements or mga bagay po na sinasabi? So, it is good for us and very helpful to understand kung saan nanggaling itong verse number 16 na ito. Let us therefore come boldly. May mga unang pahayag, may mga unang sinabi na siyang dahilan kung bakit dumating sa conclusion, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Diba? Kaya nga, wika na tayo po'y lumapit ng buong pagkakatiwala sa trono ng kanyang biyaya. Mga kapatid, ito po ay nanggaling. Siguro po kahit yung verse 15 lang, po pwedeng areglado na po na maintindihan natin kung bakit ang writer nagbigay ng ganitong conclusion. Ang sabi po ng verse number 15, referring to our Lord Jesus Christ, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Diba? So, yun po pala ang pinakatinutungtungan. Nung pong conclusion, ito pong talata natin.
ipinunto po sa atin na ang atin daw pong high priest walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan dumanas ng lahat ng tukso, gayon may nagtagumpay doon po sa tukso. Kaya nga makalalapit tayo sa Kanya. Well, importante po yung idea ng paglapit sa kung sino po yung lalapitan. Ano po ang kakayahan, katangian, o magagawa ng lalapitan. Siguro po, simple ano po ito, simple understanding po ito. Ikaw ba ay lalapit sa hindi mo iniisip na makakatulong sa iyo? O kung sakali man na ikaw ay lalapit sa wala kang kasiguruhan na makakatulong sa iyo, lalapit ka ba ng may kumpiyansa? So kaya for me, it is good to somehow enjoy this verse, yung pong conclusion na ito ng writer, na ang sabi po, let us therefore come boldly. Ibig sabihin, siya mismo, sa pagsasabi niya nito, very confident siya dahil may tinutuntungan ang kanyang kumpiyansa na kaya confidently makalalapit daw po tayo sa trono ng biyaya, particularly the throne of God's grace. It is because of the fact that He is proven na ang ating pong high priest ay subok na tinukso sa lahat ng larangan, gayon may walang kasalanan. Kaya bago po natin, i-enjoy ang mga puntos po natin ngayon, i-enjoy muna natin itong talatang ito. Na ang sabi po, let us therefore come boldly. Ito po ay tila sa paanyaya. Ano po? So ito po ay paanyayang paraan. Halika, lumapit tayo sa trono ng biyaya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So yung throne of grace na ito, importante po na alam natin kung kaninong trono ng biyaya ito, at maganda rin po na aware tayo sa kakayahan ng nasa trono ng biyayang ito. And knowing na ang pinag-uusapan natin ay ang ating Panginoon, it is but right for us to confidently approach the throne of His grace. Amen? The throne of grace. At ang sabi po, mga kapatid, that we may obtain mercy, at gusto ko rin po itong line na ito, and find, di ba? Ang sabi po, malinaw sa huli, and find grace to help. And find grace to help in time of need. Kapag ka ikaw ay nasa panahon ng kagipitan, kapag ka ikaw ay nasa panahon ng pangangailangan, kapag ka ikaw ay nasa panahon na nahihirapan, hindi ba napakalaking encouragement for you to know na meron pong tinukoy ang Bible na throne of grace? Diba? Kaya nga sabi ko po pwedeng ang dami, isang talata ito, ang dami mong title na po pwedeng ibigay. Let us enjoy the throne of grace. Let us approach the throne of grace. Diba? Ang dami pong po pwedeng mga mensahe na mabuo po dito. Pero meron pong inilagay ang Panginoon sa aking isip at puso. In fact, na-enjoy ko po yung time ng sharing po namin nila Pastor Oliver, nila Preacher Rene, sapagkat during our conversation, lumabas po ito, mga kapatid. At sabi ko, wow, pwede na akong mag-relax, pwede akong matulog ng maayos nito. Bagamat na-traffic po kami ng sobrang traffic. Kaya nga sabi ko, terrific traffic. Ano po? Kahapon. Sapagkat ginabi na rin po kami, Monterrey lang po kami nang galing. Pero ginabi rin po kami ng uwi. Pero at least, settle sa mind ko na may message na po na binigay ang Panginoon na isi-share po sa inyo. At ito nga po yun. Mga kapatid, mga minamahal, I believe malaking help sa mga mananampalataya na maging memory verse po natin ito. Opo, maging memory verse natin ito. Ang linaw po, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So meron pong trono ng biyaya, at po pwede raw po tayong confidently lumapit sa trono ng biyaya.
At ang dahilan kung bakit tayo po pwedeng boldly and confidently lumapit sa trono ng biyaya dahil po sa alam natin na subok yung nakaupo at yung nasa trono ng biyaya. Walang iba kundi ang ating Panginoon, na kung saan ang sabi po, itong trono ng biyayang ito, pagka lumapit tayo raw po'y magtatamo ng awa. And that is actually, kailangan po natin, that is why, yung pong lamentation, ang isa sa binigyang pansin po, yung mercy daw na yon, new every morning. Kasi every day we need the mercy of God. Okay? Kailangan. At yun po ang isang napakalaking blessing, na yung mercy ng Panginoon bago tuwing umaga. So, ang ibig sabihin niyan, araw-araw, meron pong bagong habag ang Panginoon. Kasi nga po, merciful siya. Full of mercy ang ating Panginoon. And in approaching the throne of grace, isa po yan sa sinabi po sa atin that we may obtain mercy. So in approaching the throne of God's grace, nandyan po ang available mercy, ang offered mercy ng ating Panginoon, na kung i-acknowledge po natin, we need that mercy every day in our lives. That we may obtain mercy, and listen, and find grace to help. Doon sa pag-approach natin sa throne of grace, makakasumpong daw tayo ng biyayang tutulong sa atin sa panahon ng ating pong pangangailangan. Kaya nga, yun na po ang pinili kong title. God's grace is more than able. God's grace is always able. Okay? So, number 1, to help us in our temptations. Ang ating pong buhay everyday ay humaharap din po sa temptation. At maganda po, mga kapatid, na maintindihan natin na ang usapang temptation kay Satanas po galing. Ang sabi po ng Bible sa James chapter 1 and verse number 13, "Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil." Okay? "Neither tempted he any man." Ang Diyos po hindi nanunukso. Sa pangalawang puntos natin, makikita nyo na ang Diyos sinusubok tayo. Pero never na tinutokso tayo ng Diyos. Ang connotation po, ang idea po, pagka sinabi po nating temptation, negative po yan. At ang temptation po, ang pinanggagalingan si Satan. Dahil nga po sa natutunan natin, ang temptation, ang pinaka-objective nito, lumabas yung kasamaan sa atin. That is the very goal of temptation. Na lumabas ang kasamaan sa atin. Mapasama tayo. Yan po ang dahilan. Why Satan is tempting us? Para lumabas ang kasamaan sa atin. Sumama tayo. Yan po si Satan. Kaya po, very important for us to understand, because in James chapter 1, pinakita po yung difference ng testings at ng temptation. Ang unang puntos natin is about temptation. Kasi sa context po, mas sinentruhan po yan. Okay? Magandang wag kayong bibitaw, makinig po kayong mabuti, intindihin po natin mabuti. Ang sabi po, mga kapatid, sa James chapter 1, verse number 13, "Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed." Yun po yung niliwanag ng Biblia. So, ang tukso po galing kay Satanas. Now, let's go back to our text. At katulad ng sinabi ko sa inyo, ano po ba ang tinutuntungan ng verse number 16? Yung verse number 15. Again, sa ating pong teksto, di ba? Ang sabi, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." So, sa panahon ng temptation, we need the grace of God. And I would like to tell you all that the grace of God is able to help us in our temptation. It is more than able to help us in our temptation. Huwag po nating palalabasin na kaya tayo bumigay dahil hindi tayo tinulungan ng Panginoon o hindi able ang Diyos na tulungan po tayo. God is able and more than able. Tingnan niyo po ang eksakto.
na talagang po pwede nating maging kumpiyansa kung bakit sa panahon ng temptation, pwede tayong makalapit sa trono ng kanyang biyaya. At ang biyaya ng Diyos is able to help us in our temptation. Ang sabi po ng verse number 15 again, "For we have not an high priest." Sa mga sumusunod po, Hebrews 4:15, "For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." So yun po ang reason why we can say that our God is able, because He also experienced being tempted ng dyablo. Pero siya po ay nagtagumpay. Hindi po nakapanagumpay ang temptation sa kanya. So we can confidently approach the throne of grace of God in time of temptation, because God is the only one na po pwedeng makatulong po sa atin para mapagtagumpayan po natin ang anumang tukso. Kung tayo po bilang tao, ang nature natin bumigay sa tukso. Okay? So kaya po yan ang malinaw. Yan ang klarong-klarong na-present sa atin ng James chapter 1. And I am telling you, mga believers breakfast, na ito po'y mahalagang paalala. Diba? Mahalagang paalala po ito. Well, ginagamit po ang salitang temptation sa idea po ng testings at ng trials, and that is the reason why we need to make sure na kapag ginagamit natin ito, nagagamit natin siya sa tamang konteksto. Kaya ngayon po, ang pinag-uusapan natin yung negative, na sa mga tukso sa buhay, na hindi po kailanman sa Diyos nang galing, kay Satanas po nang galing yan, ang trono ng biyaya ng Diyos ang maganda nating lapitan upang tayo po'y magtamo ng habag at makasumpong ng biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng tukso. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na ito ay ating mabigyan ng pansin. Ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin na sa record, yung pong tatlong aspeto ng kanyang pagtukso. I believe yun po ang reason kung bakit sa record, yun po ang particular lang na binanggit. Nung sinabing, kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Diba? Okay? Magpatihulog ka sapagkat hindi papayagan ayon sa nasusulat na masayad o matalisod ka sa lupa. Okay? Nasambahin mo ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kaharian at ang kalwalhatian nito. So, yan po mga kapatid, for me, kaya yan ang specifically na mention po sa Bible, sapagkat sa tatlong temptation na yan, pasok na po yung lust of the eyes, di ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun po kasi ang karakteristik ng tukso po ni Satanas Yung pong pita ng laman, pita ng mata, masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. So kung aaralin nyo po yung tatlong temptation na ginawa ni Satan kay Jesus Christ, yung tatlong aspeto na yon, pasok. Pero wag nyong isipin na 3 beses lang po siyang tinukso. In fact, sa Bible po, sa record po ni Luke, sinabi po na iniwanan lang po siya for a season. It means to say na talagang habang nabubuhay ang Panginoon, hindi po tumitigil si Satan. For verse number 15, niliwanag, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." Pasok na. Okay, pasok na po yung tatlo mga kapatid, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, tapos, syempre po, hanggat kayang pigilin ni Satanas, yung pong plano ng Panginoon, sirain ang plano ng Panginoon, lahat ng paraan gagawin niya. At yan din po ang ginagawa ni Satan sa atin po, mga kapatid. At ang pinaka-goal niya, mapasama tayo, lumabas ang kasamaan sa atin. But I am telling you, mga kapatid, that God's grace is always able, number 1, to help us in our temptation. Pangalawa po, binabanggit ko na sa inyo, in our testings, in our trials. Yes. Hindi po ba, binabanggit ko na po sa inyo kanina, inuna ko lang po ito, negative po yan So, ang trials at testings, positibo po ang intention. Kumbaga, ang pinanggagalingan ng temptation, definite yan, kay Satanas po yan. At ang goal niya, lumabas ang kasamaan sa atin.
Yun naman pong trials and testings, sa Diyos po nang gagaling yan, na ang pinaka-objective at intention, ma-purify po tayo. Lumabas ang kinang natin, ang kadalisayan po natin. Kasi sa pagsubok nyo rin makikita kung sino po ang tunay at kung sino ang 295. Diba? Kasi pag pinalabas mong gold, i-ready mo yan, dahil meron pong way para i-try o i-test ang gold. If it is really gold, if it is pure. Saan idadaan yan? Sa apoy. So doon magkakaalaman. So tayo ngayon, po pwede kasing maging professing Christian lang po ang isang tao. So parang ngayon po, masubok kung tunay, dadaan sa apoy. At ang pagsubok po ay po pwedeng ilarawan sa tinatawag nating apoy. Ito po yung, kumbaga, acid test, mga kapatid. Kailangan po na ang bawat isa ay subukin, hindi para makilala tayo ng Diyos, kundi para mahayag kung tunay tayo o hindi. Naintindihan niyo po? Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin na sa isang alahero o sabihin nating isang tao na mahusay sa ginto, kung tutuusin, alam na niya kapag ka tunay o hindi tunay. Pero para po patunayan na tunay, para patunayan na hindi tunay, alam niyo po, kung ako yung halimbawa, confident, na alam kong ginto talaga ito, hindi po ako matatakot na idadaan mo sa apo yan. Kasi alam ko, pag dinaan mo sa apo yan, lalabas ang pagiging tunay niyan, ang kadalisayan niyan. Mga kapatid, mga minamahal, yun ang isang nakikita ko pong pamamaraan upang mahayag, pag totoo o hindi. Pag hindi totoong Kristiyano, mga kapatid, ang daling bumitaw, ang daling bumigay. Di po ba? So mga kapatid, it is very important for us also to realize that we can confidently approach the throne of grace if we are really genuine sa ating pagka-Kristiyano, wala kang trials at testings na hindi makakayanan. Di ba? Yan po ay niliwanag sa atin ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 10, kung matatandaan nyo po, sinabi po rito, 1 Corinthians chapter 10, bigyang pansin po natin, mga kapatid, ang talata, diba? Sa verse number 13, una, pinaalala po sa verse number 12, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Ang sabi ng verse number 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Now, in application, kaya ngayon ko lang po binasa ito sa inyo. In application, malinaw po there hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, that He will not suffer you to be tempted above all that you are able, but will with the temptation, ang sabi po, also make a way to escape, that you may be able to bear it. So, sa usaping temptation, sa usaping trial, ang gusto kong sabihin sa inyo, yung grace ng Diyos, able. Kung ite-take natin to sa negative, temptation, wala raw pong tukso na hindi mo makakayanan kung kakapit ka sa biyaya ng Panginoon. Kung manghahawakan ka sa biyaya ng Panginoon. The same thing is true. Na wala ring pagsubok sa buhay mo na hindi mo makakaya dahil ang grace ng Diyos able. Kaya nga, God's grace is always able. Ngayon, dahil sa ang masasabi po nating pagsubok sa Diyos nang gagaling, ang isang laging ginagamit ko pong illustration dyan, ay ang pagiging mabuting ama ng ating Diyos. Na hindi niya tayo pagdadalahin ng bagay na hindi po ayon sa ating kakayahan. Kaya for me, ang testings, trials, proportion po yan, mga kapatid. Ang ibig sabihin, alam ng Diyos ang kakayahan ng bawat isa sa atin. Kaya ito po, magandang magdala sa atin sa kaisipan, Kristiyano, pakinggan niyo po ito, magandang magdala po sa atin sa kaisipan na kapag kami pagsubok tayo, parang ito yung gauge ng ating spirituality. Ito yung gauge ng ating spiritual level. Kapag ka tingin mo, grabe, bigat-bigat naman itong pagsubok na dinadaanan ko. Ba, ang ibig sabihin nito, gano'n na yung level ng iyong spiritualidad. At yung grace ng Panginoon sa iyo, gano'n na yung ibinibigay at idinitiwalang biyaya ng Panginoon sa iyo.
Mga kapatid, kasi alam ko po na aayon kayo sa akin na talagang ituturing nyo po na malupit na ama ang isang ama na yung anak niya, pinagbubuhat niya ng mga bagay na sobrang bibigat na alangan sa kakayahan niya. Halimbawa po, yung makakita po tayo ng isang anak o isang bata na talagang masasabi nating 6 na taong gulang o 7 taong gulang, ipinipilit na ipasan sa kanya yung isang kaba ng bigas, yung, di ba, yung, mabigat na bubuhatin. Sasabihin nyo, lupit naman ng tatay nito, lupit naman ng magulang nito, di ba? Pinipilit yung bata, hindi maganda dala-dala. O, mga kapatid, yun ang pagtanaw natin. Kapag ka po pinabubuhat ng higit sa kakayahan, malupit. Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, malupit ba ang Diyos? May mga Kristiyano raw, pero ganyang mag-isip. Pinalalabas natin, ang lupit naman ng Panginoon. Bakit naman siya ganito? Pinabayaan yung, di ba? Pinabayaan niyang magka-problema ako ng ganito kalaking problema. Mga kapatid, never na maging unjust ang Panginoon. God is always reasonable. Hindi siya magiging unjust sa kanino pa man sa atin. Kaya kapag may problema ka, huwag mong tulungan ng dyablo na naglalagay ng negatibong isip sa iyo. Hindi mo kaya yan, hindi mo kaya yan. O, nasa sayo na yan. Kung mas gusto mo makinig sa dyablo, di bahala po tayo. Pero kung makikinig ka rin lang, sa Diyos ka makinig, sa salita niya, na wala kang dadaanan na pagsubok o tuksuman na hindi mo kaya. Kundi ang Diyos ay tapat, ang sabi. O, ano pong ini-imply nung sabihin pong God is faithful? Diba? God is faithful na hindi niya hahayaan na dumanas ka ng tukso o pagsubok, tukso man, pagsubok man, nang hindi mo kaya. So kaya mo kaya, hindi dahil faithful ka. Kaya mo kaya, hindi dahil malakas ka. Kaya mo kaya, yun ang ibig sabihin. But God is faithful. Amen? So that is leading to the idea, mga kapatid, sa thinking na anuman ang pinagdadaan mo, tapat ang Diyos. Ang ibig sabihin, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ibig sabihin, dahil matapat ang Diyos, pwedeng confidently hingi ka ng tulong sa Kanya. And I am telling you, brothers and sisters in Christ, that God's grace is always able to help us in our temptation, to help us in our trials. Diba? Kaya nga ang sabi po, kung nakakaranas tayo ng mga sari-saring pagsubok, mga kapatid, huwag tayong mag-isip na nakakasurpresa yan. Asahan na po natin yan na Kristiyano ka, dadanas ka talaga ng iba't ibang pagsubok. Kaya ito, payo ko lang po, payong nagmamalasakit lang. Kasi sometimes indirectly, it seems that you are accusing God that He is unjust, He is unfair, He is unreasonable. Bakit? Kasi ang drama natin sa buhay, parang hindi ko deserve to, parang alangan naman ako dito sa problemang dinadaanan ko. Diba? Ganyan ang heavy drama natin sa buhay. If you really understand the Word of God, and if you really know God, kung kilala mo talaga ang Diyos, you will not think that way. Amen? Am I right? Hindi ka mag-iisip ng ganyan kung kilala mo talaga ang Diyos at kung alam mo salita niya. Kasi kung alam mo ang salita niya, ang sabi sa salita niya, hindi ka daranas ng anumang tukso o pagsubok ng higit sa iyong makakaya. Tapat ang Diyos, di ba? Kung kilala mo ang Diyos, tapat ang Diyos. At ang manifestation at ang isa sa patunay na tapat ang Diyos, hindi niya hahayaan na ikaw ay dumanas ng anumang karanasan ng hihigit sa iyong kaya. Kasi sa totoo lang, hindi kakayahan mong pinag-uusapan. Biyaya ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kakayahan. It is the grace of God that will enable us, di ba, to bear any burdens and problems and challenges and struggles and trials na po pwede nating ma-experience along the way on our journey with God. God is always there and we can boldly approach the throne of His grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. I am telling you, ngayong umagang ito, that our God, that the grace of God is always able to help us in our temptation, to help us in our testings and trials.
James chapter 1 verse number 2, Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Mga kapatid, don't just read the Word of God. You try to feel it. You try to understand it. Brethren, count it all joy. How come na maririts mo yung level na pagka may pagsubok, ibibilang mong kagalakan? If you have that understanding, na wala ka namang pagsubok na hindi mo kakayanin sa biyaya ng Panginoon eh. So pwede ka ngayon maging masaya kahit may pagsubok ka. Why? Sapagkat na-enjoy mo yung grace of God na tutulong sa iyo sa pagsubok na yan. Don't just read the Bible. Don't just memorize it. You better feel it, you better understand it, and you better appreciate it. The very message, mga kapatid. Brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Kaya ang typical na tao, magsasaya ka, ang dami mo ng pagsubok, magsasaya ka, ang dami mo ng mga dinaranas. Yes. Magagawa mo lang yan kung maintindihan mo talaga na ang pagsubok ay pagkakataon for you to enjoy the grace of God na tutulong sa iyo sa mga pagsubok na yan. So kaya pwede pala talagang count it all joy. Pag may dinadaanan ka, pagkakataon na naman ito para ma-enjoy ko yung biyaya ng Diyos na tutulong sa akin para sa mga pagsubok na ito. Ngayon, kung talagang hirap ka na maintindihan yung mga nangyayari sa iyo, nandyan yung verse 5. Diba? If any of you lack wisdom, that is the exact context of James chapter 1 verse number 5. Okay? Walang problema na kung kukuha ka ng exam sa school, i-claim mo, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kasi totoo naman yon, ang karunungan, Diyos ang magbibigay sa iyo sa exam mo at sa kahit anong mga interview mo, sa job offers o mga applications mo. But contextually speaking, the context of James chapter 1 verse number 5 is actually praying that God will give you understanding sa mga dinadaanan mo. Hindi ko maintindihan ba't nakaranas ako nito. Hindi ko maintindihan ba't nangyayari ito. Hindi ko alam kung ba't tumaharap ako sa ganitong sitwasyon. Hirap ka, hindi mo maintindihan. Ang solusyon, hindi mag-quit. Ang solusyon, hindi mag-negative. Ang solusyon, hindi mag-rebelde. Ang solusyon, lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon upang bigyan ka ng Diyos ng karunungan. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all man liberally, and pray that not, and it shall be given him. If you will approach the throne of grace, if you will approach God, if you will come to God and ask God for wisdom, every time that you are experiencing, sabihin nating challenges, sufferings, then, ang mangyayari sa iyo, mapapanatag ka. Maiintindihan mo eh. Kaya lang ang sabi po, pagka tayo humihiling sa Diyos, huwag yung nag-aalinlangan. Verse number 6, James 1:6, But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Tingnan niyo yung consistency. Sino raw po yung lalapit sa Diyos pero hindi tatanggap? Sino raw po yung lalapit sa Diyos pero hindi magiging answered prayer? Yung lumalapit sa Kanya na hindi po nagtitiwala. Ang sabi po ng teksto natin, let us therefore come boldly. Ang ibig sabihin, with confidence, lalapit tayo. Kaya nga sabi, but let him ask in faith, nothing wavering. Tingnan nyo how the Bible is consistent in the teachings and in the truth presented to us. Diba? Importante yan eh. Kung ako ikaw, huwag ka nang lumapit kung wala kang tiwala. Diba dapat? Kaya ka lumalapit kasi tiwala ka. Huwag ka nang mag-pray kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Nagsasayang ka lang eh. Kasi sinasabi ng Diyos, sinayang mo lang oras mo. But let him ask in faith, nothing wavering. Ang ibig daw sabihin, nang humingi ka sa pananampalataya, hindi ka inaalon-alon. Dapat confidente, sasagutin ng Diyos to. Siya makatutulong sa akin. Mga kapatid, hindi napiplis ang Diyos kung lalapit ka sa Kanya tapos pagdududahan mo siya. Parang ininsulto mo pa ang Panginoon kapag ka nagdududa ka Lalapit-lapit po tayo tapos mag-aalinlangan po pala tayo sa Kanya. Mga kapatid, lubusin na natin. Diba? Dapat klaro sa atin that the reason why luluhod tayo, the reason why magpe-pray tayo, because meron tayong 100% trust na ang Diyos ang tutulong sa atin. Don't forget, God is always able. God's grace is always able to help us in our temptation, to help us in our trials, and to help us, mga kapatid, sa testings na nararanasan natin sa buhay na ito.
Kaya, kung bigat na bigat ka na, huwag mo nang dalhin sa sarili mo. May biyaya ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kakayahan. Lapit na sa Kanya. Lapit na, mga kapatid. Mahalaga po yan. And then, the throne of God's grace, we can approach anytime because God's grace is always able to help us in our task. Hindi lang po sa temptation, hindi lang sa testings and trials, even in our task, God's grace is able. Diyan yung makikita kung paano idiniin po ni Apostol Pablo yan. Diba? O tingnan nyo po, bago tayo tuluyang lumusong sa task ng Panginoon. Alam naman natin, napakabigat ng trabaho kung ang pag-uusapan, yung klase ng ministeryo ni Apostol Pablo. Pero mabigat yun sa katulad natin. Pero sa biyaya ng Diyos, sa katulad ni Pablo, makakaya po. So yun po yung gusto kong maging maliwanag. Naalala nyo po, nung nagkaroon siya ng thorn in the flesh. So God's grace is able to help us sa ating thorn in the flesh. Yun yung testings and trials. Diba? Ano lang ang sinagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for thee. Tahimik na si Pablo. O hindi pala tahimik, confident na si Pablo. Kaya sabi niya, for when I am weak, then I am strong. So that statement is actually a statement of confidence. Why? Sapagkat hindi na yung kahinaan niya, tiningnan niya. Kalakasan na ng Diyos ang nakita niya. Yun ang problema kadalasan. Lagi tayo nakatutok sa sarili natin. So anong nakikita natin? Kahinaan natin. Minsan naman, sa usapan ng kayabangan, kapag ka po ang tingin natin, kayang-kaya natin, na hindi na tayo lalapit sa Diyos, doon naman pumapasok yung ibinabagsak ng Diyos, yung nagmamataas. Kaya hindi po ang kailangan natin yabang. Ang kailangan natin tiwala. Sa anumang dadaanan natin, sa temptation mo, hindi yabang ang kailangan mo. Kaya ko to, sa sarili ko, kaya ko to, matibay ako, matatag ako. Okay? Wherefore, let him that thinketh he standeth, take it lest he fall. Kaya yung mga pastor na lagi na lang pong tirada ng tirada sa ibang pastor kapag ka po nakakaranas ng mga pagsablay, ingat po. Hindi po judgment ang kailangan nila, hindi condemnation. Panalangin para makarecover. Diba? Ikaw, kung talaga napakatibay at napakalakas mo, di good for you. Pero ang paalala po, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Mahalaga po na ang importante talaga lagi, mga kapatid, mahalaga Importante talaga yan, pag mahalaga. Yung bang ang tiwala sa Diyos, hindi sa sarili. Minsan kasi kung umakto tayo, parang tayo, kaya natin sa sarili natin. Makakaya lang natin yan sa Diyos na ating pinangahawakan, sa biyaya ng Diyos. So kaya temptation, testings, trials, at ang example nga, yung thorn in the flesh, kaya yan kapag biyaya ng Diyos ang pinag-usapan. Even in our task. Huwag rin po nating isandal ang ministry sa atin. Huwag po nating itiwala sa lakas natin yung pong pinagagawa ng Panginoon sa atin. Pagka ang Diyos binigyan ka ng task, meron siyang biyaya na ibibigay sa iyo, yun nga yung enabling grace Diba? Marami po nagsasabi, grabe yan. Diba? Nagpupuyat ka. Pero sa mga pagpupuyat mo, mukhang aabot ka ng 60. At sana naman, higit naman po sa 60. So, but the point is, alam nyo, minsan nag-iisip tayo, grabe naman, at minsan, worried na worried tayo sa tao. Mga kapatid, pagka ang Diyos may ipagagawa sa anak niya, kapag ka ang Diyos may ipagagawa sa manggagawa niya, hindi liko ang Diyos. Kasi alam naman ng Diyos na yung task, hindi natin kaya kung wala yung grace niya. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo? Ito yung practical pero malalim to, mga kapatid. Talagang tanging yung mga medyo masasabi nating, kasi minsan yung lalim natin, yung lalim lang sa mga knowledge yung mga hinukay natin sa komentaryo, kung ano-ano mga Greek words. Ang isang lalim sa Biblia, mga kapatid, yung bang application nito, nalulusong mo siya nabibigyan mo siya ng pansin. Kaya dito po sa tinatalakay natin, tandaan nyo po ito, bago pa tayo utusan ng Panginoon, pagka tinawag ka niya, when God calls, God will enable. Di ba?
When God calls, He enables. Ibig sabihin, nandiyan po yung enabling grace of God. Hindi naman po pwedeng ipagagawa niya sa iyo yung isang bagay na siya bilang Diyos, alam naman niya hangganan mo, alam naman niya weakness mo, alam naman niya limitation mo, ipapawaya niya sa iyo. No. Pag inutusan ka niya, bibigyan ka niya ng biyaya na magagamit mo. Hindi po pwedeng utusan ka ng Diyos na bumili nang hindi ka binigyan ng pera na pambili. Gugulpihin ka ng tindahan. So, ganun din po. Hindi po pwedeng uutusan ka ng Diyos na wala siyang pabaong biyaya sa iyo o bigay na biyaya sa iyo. So, in our task, matutulungan tayo ng biyaya ng Panginoon. Yun ang dahilan. Hindi po ako ito, mga kapatid. Hindi ko po kayang gawin ang lahat ng ginagawa kong ito. Kung ako lang ito, biyaya ng Diyos ito. Kaya kung may konti kayong paghanga, hindi po ako yan. Biyaya po ng Panginoon yan. Enabling grace of God yan. And that is very clear, even to the claim of the Apostle Paul, that the reason why he became like what he is, it is because of the grace of God. 1 Corinthians 15:10, alam natin yan. Very confident, very firm ng statement ni Paul, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. In the kind of ministry na binigay niya kay Paul, kailangan niya ng grace ng Panginoon para magawa niya yon. In the kind of ministry na binigay ng Panginoon sa akin, I need the grace of God para magawa ko po yan. Iniisip nyo ba na physically malakas ako kaya ako nakakaya yan? No, grace of God po yan. Iniisip nyo po ba na memory verses ang dahilan kung bakit ko nagagawa po ito, na nai-recite ko po yung mga verses? No, grace of God po yan. Kasi kahit mag-memory verses tayo, mga kapatid, marami naman po tayong kilala na may memory verses din. Pero mga kapatid, along preaching, I know, it is really, the gift of God, the grace of God sa akin po, at nakatutulong ito sa matipid na oras, bagamat nakakamahaba na tayo. Thanksgiving kasi ito eh, kasi talagang pinasaya po ako ng Panginoon sa aking birthday. So, paalala lang, walang tukso na walang sapat na biyaya ang Panginoon para makaya po natin. Kaya tayo bumibigay, hindi natin binibigyang pansin ang biyaya ng Panginoon. Walang pagsubok na hindi natin malalagpasan at mapagtatagumpayan dahil may lapat at lapat na biyaya ang Panginoon. Sapat at lapat na biyaya ang Panginoon. So kaya kapag ka po bumibigay tayo sa pagsubok, yun din po ang problema. Yung hindi po tayo lumalapit sa trono ng biyaya. Mga kapatid, yung trabaho mo, yung gawain mo, huwag kang mag-aakto na parang ikaw ang pinakahirap. Dahil sa totoo lang, gaano makabigat ang trabaho mo, ganun din naman ang biyaya ng Diyos sa'yo. Kaya pare-pareho po yan. Huwag mong mamaliitin yung maliit ang ginagawa sapagkat yun ang biyaya ng Diyos sa Kanya. Okay? At huwag po natin talagang iisipin ganun lang po yun. Minsan naiinggit tayo sa maraming mga sabihin nating trabaho o gawain para sa siya, bakit pinagsusonglit siya, bakit pinagtuturo siya, bakit pinaglilid siya. Mga kapatid, baka mamaya, inggit na inggit tayo pag binigay sa atin, hindi natin kaya dahil di tayo didisenyo doon. Kung ano ang task ng Panginoon sa iyo, yun ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Kaya, I believe mga kapatid, talagang totoo yun sinabi ko, na makatutulong para sa tulong ang mensahe at talatang ito na nagbibigay katiyakan sa pagtulong ng dakilang tutulong. At yan po ay ang Panginoon. Amen? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Again, mga Kristiyano, mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo na ang biyaya ng Diyos ay laging able. That the grace of God is always able. The grace of God is always able to help us in our temptation, to help in our testings and trials, to help in our task. Kaya po, kung ano po yung hinaharap natin ngayon, ang kailangan mo lang, knowing that our Lord Jesus Christ, pinagtagumpayan niya ang lahat ng bagay, we can now come boldly unto the throne of grace. At ang assurance natin, habag ng Diyos at biyaya ng Diyos na tutulong sa atin in time of need. Kaya, bawasan na yung drama sa buhay, Huwag niyo pong ilalagay ang Diyos doon sa pag-iisipan ng tao na napaka-unfair naman niya. Bakit niya hinayaang makaranas ka ng ganyan? Bakit hinayaan ng Panginoon na dumating sa buhay mo yan?
Wag. Ang ipakita natin mga Kristiyano, ano man ang pinagdadaanan natin, may biyaya ang Diyos. Alam ng Diyos na makakaya ko ito dahil sa biyayang bigay niya sa atin. Maturity po yun eh. Kaya I hope natulungan po tayong muli ng ating pong almusal ngayon. Naway napalakas tayo at magdagdag kalusugan sa atin. Hindi lang kabusugan, kundi kalusugan sa atin ang ating pong pinag-aralan. Kaya ito'y nagdala sa atin doon sa kalagayang ano man ang pinagdadaanan natin, nagmukhang magaan, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil malakas tayo, kundi napaalalahanan tayo na may throne of grace, na mapangahawakan yung pong nasa throne of grace, at talagang ang assurance po tutulong sa time ng ating pong pangangailangan. And thank you so much. Let us pray. Lord, sa iyo po kami nagpupuri sa muling paalala mo sa amin. Nawa, nakatulong po ito ng higit, lalo na sa mga mayroong pinagdadaanan. Meron pong mga missionary na tinawag mo po sa iba't ibang bansa na kung kami hindi namin kaya, pero tinawag mo sila kaya may grace ka para makaya po nila ang misyon sa iba't ibang bansa na kanilang pinuntahan, Panginoon, na naging leading mo sa kanila. Ganon din po sa mga ministeryo, sa mga remote areas, dito po sa aming bansa, marahil sa paglalagay mo po sa isang manggagawa, sa mga matataas na tao, lahat pong ito, dakilang Diyos, ay naging liwanag sa amin na may biyaya na lapat para po sa bawat tawag mo sa amin, sa bawat pagsubok sa buhay namin, sa bawat tukso na dumarating sa amin. And thank you for that assurance, Heavenly Father. May we apply this message in our lives, O God. May we continue to consider and to trust you sa buhay po namin, Panginoon. Muli po, maraming salamat. Nawa, magkaroon ng malakas na impact ang message na ito sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo.